Dalaga tumakas sa kasal na mali ng nasakyang kotse. Ayaw na tuloy siyang palabasin at dinala ito sa bahay ng lalaki at ganito pala ang gagawin sa kanya. Umpisahan natin ang kwento. Nympha, umayos ka! Pagalit na sabi ng ama ni Nympha. Araw ngayon ang kanyang kasal at kasalukuyan siyang nasa kwarto habang inaayusan siya ng makeup artist. Hindi kasi siya matigil sa pagiyak kaya natatanggal ang kanyang makeup. Halata ang galit sa tono ng kanyang ama, ngunit pinipigilan lamang nito ang sarili dahil may mga bisitang narito. Ma'am Nympha, hindi matatapos ang makeup mo kapag patuloy kang iiyak, sabi ng baklang makeup artist. Hindi niya magawang sumagot. Ayaw naman kasi talaga niyang maikasal kay Jerome. Alam niyang kaya lang gusto ng kanyang ama na makasal siya kay Jerome upang masagip ang kanilang kumpanyang pabagsak na. Ngunit alam niya ang pagiging babaero ni Jerome, isa pa, napakasama ng ugali nito. Siya lamang kasi ang anak ng kanyang ama at desperado na talaga siya na mapalawak ang koneksyon ng kumpanya. Kaya si Nympha ang naisip nitong isakripisyo. Wala namang magawa ang nanay ni Nympha dahil kontrolado ito ng ama niya. Ayoko. Yun lamang ang nasabi ni Nympha. Nakaramdam na ng awa ang makeup artist sa kanya. Alam mo, kung ako lang ang nasa posisyon mo, baka hating gabi pa lang ay tapos na ako sa pagbibihis, girl. Si Sir Jerome na yun, no? Sabi pa ng makeup artist. Hindi nyo naiintindihan. Hindi ko nga gusto si Jerome. Nahihirapan pang sabi ni Nympha. Nagtitimping umalis ang kanyang ama roon. Wala rin sa kwarto ang mama niya dahil abala itong mag-entertain ng mga dumating na bisita sa mismong venue. Gaganapin ang kanilang kasalan sa isang beach resort. Sa huli, natapos din ang kanyang makeup. Napakasimple lamang noon. Pati ang kanyang gown ay hindi rin gaano kabongga. Ayaw niyang isipin ng mga taong gusto niya ang kasalang ito. Miss Nympha, andito na po ang kotse, sabi ng makeup artist. Huwag ka na kasing umiyak. Kita mo kahit simpleng makeup lang, ang ganda mo na. Naku, paniguradong mas mai-in-love sa'yo si Jerome, lalo nito, panigurado. Hindi na lamang sumagot pa si Nympha. Pigil na pigil niya ang mga luha. Hindi ganito ang pinapangarap niyang kasal. Dapat ang kasal niya hindi pilit at mahal nila ang isa't isa ng lalaking magiging groom niya. Ngunit kahit papaano, ayaw rin naman niyang magmukha siyang inaapi sa harap ng mga bisita. Talagang masisira ang kanyang make-up sa harap kapag hindi pa siya tumigil umiyak. Pilit pumunta si Nympha sa puting Fortuner. Nandoon ang driver ng kanyang ama. Nakangiti pa ito sa kanya. Pagdating nila sa simbahan, doon na tuloy ang kinabahan si Nympha. At gustong gusto na talagang tumakas. Habang naglalakad sa red carpet ay para siyang nakakaramdam ng anxiety at pressure, lalo na sa mga titig ng mga bisita. Napakarami nila. Hindi niya in-expect na ganito karami ang invited sa kasal. Pakiramdam tuloy niya, napakalayo ng kinaroroonan ni Jerome na nakangisi pa talaga kay Nympha. Siya ba yung bride? Nagsimula ang bulungan sa simbahan. Naku, tinig ko kaya lamang pumayag pakasalan si Jerome para sa kumpanya nilang pabagsak na. Tumawa pang sabi ng hindi naman niya kakilala. Hindi alam ni Nympha kung sinasadya ng mga to na marinig niya ang mga pinagsasabi nila dahil malapit ang mga to sa red carpet at kahit may music naman ay narinig niya ang mga to. So bad. Nadinig niya na sabi ng isang babae. Nakakasigurado siyang sa side dito ni Jerome dahil hindi naman niya kakilala ang mga to. Habang papalapit si Nympha kay Jerome ay masyado siyang nabubulabog sa mga naririnig sa paligid. Hindi niya ito gusto. Ayaw niya ng ganito. Hindi na napigilan pa ni Nympha ang sarili at mabilis na lamang siyang tumalikod. Napapikit pa siya nang marinig ang malakas na singhap ng mga tao
hanggang sa parang nasisiraan na ang kanyang utak. Kahit na kataasan ng kanyang heels ay nagawa pa rin niyang tumakbo paalis ng venue. Naramdaman niya ang paghabol sa kanya ng mga to, kaya mas binilisan pa niya ang takbo. Total nandito na rin naman siya, itutuloy na niya. Hanggang sa hindi na malaya ni Nympha na nasa gitna na pala siya ng kalsada. Napasigaw siya ng malakas ng ilang dipa na lamang ang layo ng kotse sa kanyang kinatatayuan dahil muntik na siyang mabangga nito. Miss, bumaba ang lalaki naka-shades pa. Nakasuot ito ng formal na damit na mukhang papasok sa opisina. Nympha, bumalik ka rito! Nasisiraan ka na talaga! Napalingon siya sa galit na ama. Nahinahabol rin siya. Mas lalo siyang natakot. Paniguradong lagot siya sa ama kapag naabutan siya nito. Kusang gumalaw ang katawan ni Nympha at basta na lamang pumasok sa kotse ng lalaking muntikan ng makabangga sa kanya. Hoy miss, anong ginagawa mo? Tila iritadong sabi ng lalaki nang makitang ginawa niya. Hoy, ibalik mo sa akin ang anak ko! Narinig ng lalaki ang boses ng ama ni Nympha na mukhang galit, kaya parang naintindihan rin ito ang pangyayari. Mabilis itong bumalik sa kotse at nakita si Nympha na nagsimula na namang umiyak. Hindi alam ni Nympha kung magsisisi ba siya sa ginawa o ano. Kasal mo? Curious na tanong ng lalaki. Ayoko talagang ikasal. Tulungan mo ko. Halos magbakaawa na ang boses ni Nympha sa kanya. Nang malapit ang dumating ang pamilya ni Nympha, mabilis na pinaandar nito ang kotse palayo. Doon lamang nakaginhawa ng malalim si Nympha. Hindi alam ang gagawin. Ngayong nangyayari ng lahat, ang gusto lamang ni Nympha makalayo sa kanyang ama dahil paniguradong lagot siya sa ama kapag nagkita sila. Bakit ka tumakas? Tanong ni David, ang lalaking nagmamaneho. Ayokong makasal sa kanya. Naluluha pa nga na sabi ni Nympha. Bakit? Masama ba siyang tao? Ibabalik kita sa papa mo kung ikaw ang mali. Malamig na turan pa ni David. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Wag. Ayokong bumalik doon. Lagot ako sa papa ko. Ipinakasal lamang ako ng papa ko para sagipin ang kumpanya namin. May iba naman talagang paraan eh. Hindi niya ako kailangang isakripisyo. Lumapit siya sa driver's seat at nagmakaawa. So, saan ka pupunta? Tanong naman ni David. Doon siya dahan-dahang natigilan. Hindi ko alam. Dalhin mo ko kahit saan. Malayo sa mga magulang ko. Hindi pa ako handang makita sila. Nahihiyang sabi ni Nympha. Hindi na lamang sumagot si David. Nakatitig lamang si David sa kanya. Nakatulala lamang si Nympha sa kawalan na parang nawalan ng mahal sa buhay. Paglipas ng ilang minutong pagdadrive, tumigil ang kotse sa harap ng isang mansyon. Nagtataka namang tumingin sa labas si Nympha. Hindi hamak na mas malaki ang mansyon ng lalaking ito kaysa sa bahay nila. Nasaan tayo? Takang tanong ni Nympha. Nasa bahay ko. Wala rito sina mama at papa dahil nasa Luzon. Mga katulong lang ang kasama ko sa bahay. Dito ka muna hanggang kailan mo gusto. Pwede ka ring umalis kung kailan mo gusto. Sabi ni David. Mabilis siyang lumabas ng kotse upang mas lalong bigyan ng malayang tingin ang mansyon. Ilan ang katulong mo? Tanong ni Nympha. 3. Sagot ni David. Ako na ang pang-4 nila. Seryosong sabi ni Nympha. Nagtataka naman siyang tinignan ni David. Hindi ka pwedeng magtagal sa akin. Baka mamaya, pagbintangan pa ako ng magulang mo na kinidnap kita. Sabi ni David. Gusto kong malaman ang pangalan ng boss ko. Baka pwede mo ako maipakilala. Napangisi si David at napasinghap. Well, nasa harapan mo na. I'm David. David de Guzman. Sabi nito. De Guzman? Teka, pamilyar ah. By the way, ako si Nympha Alvarez. Ngumiti siya. Alvarez, pamilya mo ang may-ari ng maraming hotel sa Mindanao.
May issue nga pala ang brands nyo. Hindi na ako magtataka kung bakit pabagsak. Sabi pa ni David. Grabe naman. Baka nakakalimutan mong kaharap mo ako ngayon. Isa pa, false accusations lang naman yun. Mga naninirang tao na mahilig manghila ng kapwa pababa. Sagot ni Nympha. Umiling na lamang si David at sumenyas sa kanyang sundin siya nito papunta sa loob. Agad-agad ay nakita ni Nympha ang tatlong katulong na nakaparada kaagad sa loob ng bahay nang may kasamang pagbaw ng kaunti. Diyos ko, sir, kasal ka na po pala? Parang nakakita pa ng multo ang isa na may edad na katulong nang makita si Nympha kasama si David. Dahil nakagown pa nga ito, samantalang si David naman naka-formal na suot. Sir, nagre-rebelde ka po ba? Bakit hindi niyo pa sinabi sa papa mong gusto mo na palang mag-asawa? Nako anak, kami ang paghagalitan ng papa mo eh. Nag-aalala pa talaga ang itsura na saad ng katulong. Pero mas ikinagulat ng babae ang saad ni David. Oo Nay Lourdes, asawa ko. Natatawang sabi ni David sabay kindat sa pinakamatandang maid, halatang nangasar. Ano? Ay naku, hindi po yun totoo. Sumama lang po ako sa kanya at magtatrabaho din po ako dito bilang katulong. Mabilis na sabi naman ni Nympha. Ayaw niyang isipin ang mga itong nagiging pasaway si David dahil lamang sa kanya kung kusa naman siyang sumama rito. Tsaka lang nakaginhawa ang mga katulong ng marinig si Nympha. Katulong? Pero paanong ganyan ang outfit mo gayong mag-a-apply ka lang bilang katulong? Tsaka iha, sa kutis mo masasabi ko kaagad na may kaya ang pamilya mo. Parang alagang-alaga yung kutis mo eh. Teka, nagleyas ka ba sa araw ng kasal mo? Tanong ni Aling Lourdes. Kayo na po ang bahala sa kanya. Aakyat mo muna ako sa kwarto. Sad na lamang ni David at tumalis na. Dahan-dahang napatango si Nympha sa tanong ni Lourdes. Kawawang dalaga. Marahil ay pangit ang groom mo kaya ka siguro tumakas. Sa ganda mo ba namang yan? Halika, sama ka sa amin para magbihis ka na. Nang lalait pa, nasabi ng mas batang katulong. Ako si Lourdes iha. At ito si Anne tsaka si Tess. Kami ang nagpalaki kay David simula bata pa siya. Matagal na kaming nagtatrabaho sa papa niya. Hindi namin magawang umalis dahil maganda naman ang experience namin dito. Pati na rin ang pasahod. Dagdag mo pa, mababait ang pamilya ni David. Sabi ni Lourdes. Ganun po ba? Ako naman po si Nympha. Pagpapakilala naman ni Nympha, alam niyang mabait si David dahil tinulungan siya nito. Nympha, magandang pangalan. Bagay na bagay dahil sobrang ganda mo. Hindi ako makapaniwalang magtatrabaho ka dito bilang katulong. May alam ka bang gawaing bahay? Tanong pa ni Lourdes. Awkward lamang nang umiti si Nympha dahil ang totoo, wala naman talaga siyang kaalam-alam sa mga gawaing bahay. May sarili din kasi siyang katulong sa mansyon nila. Medyo lang po. Slight lang. Nahihiyang pag-amin ni Nympha. Sinamahan na nga siya ni Lourdes sa magiging kwarto niya pagkatapos ay binigyan siya nito ng uniforme na pangkatulong. Pwede na raw magsimulang magtrabaho si Nympha sa mansyon. Nang dumating ang hapunan, tumutulong si Nympha sa paglilinis ng mga plato dahil yun lamang ang kaya niya. Isa pa, si David lang naman ang kakain. Nympha, pwede bang ikaw na lang ang tumawag kay Sir David? Wala ka namang ginagawa. Utos ni Lourdes dahil tapos na maglinis ng mga platong gagamitin si Nympha. Tumango si Nympha at sinunod ang gusto ni Lourdes. Naalala niya ang pinasukang kwarto ni David kaya doon humarap at dahan-dahang kumatok. Ngunit nakakailang katok na siya ay wala pa ring sumasagot. Sir David, handa na po ang pagkain mo. Medyo naiirita pa nga nasabi ni Nympha. Papakainin na nga lang, hindi pa sasagot. Ngunit ilang segundo na siyang naghihintay sa labas, wala pa ring sumasagot sa kanya. Teka, tulog ba tong si Sir? O baka naman bulagta na to ah?
Tanong ni Nympha sa sarili at dahan-dahang inikot ang doorknob. Hindi nga yun nakalock. Sir, kinakabahang tanong ni Nympha. Lalo na nang mapansing parang nakabukod sa kumot na malaking tao. Kahugis lamang ni David. Ayaw niyang isiping binawian ito ng buhay dahil hindi gumagalaw ang kumot kahit tinatawag naman ito ang pangalan ng kanyang sir. Sir David, nakakatakot naman po. Kakain na po. Pinipilit pakalmahin ni Nympha ang isip. Dahan-dahan pa rin naglalakad papalapit sa kumot na yon. Anong ginagawa mo rito? Bigla ay may kumapit sa balikat ni Nympha. Dahilan upang mapasigaw siya ng malakas dahil sa gulat. Lalo pa siyang napasigaw ng malakas nang makitang may kulay berdeng mask pa ang lalaki. At tuwalya lamang ang suot na pang-ibaba. Sa sobrang gulat na patakbo siya at sinubukan siyang pigilan ni David ngunit nanlaban si Nympha dahil akala niya ibang tao si David. Napahawak siya sa pang-itaas na tuwalya ni David dahilan kung bakit mabuka ang pagkakatali nito. Tuluyan na nga itong nahulog. Nympha! Sigaw ni David nang mahulog na nga ang tuwalya na nakatakip sa kanya. Nanlaki na lamang ang mata ni Nympha nang ma-realize na boses yun ang kanyang amo na si David. Napaupo pa naman siya sa kama nang itulak siya roon ni David dahil sa panlalaban nito. Oh my G! Maarteng sabi pa ni Nympha ng isang segundo lamang ay lalantad na ang sandata o anaconda ni David at sa harap niya pa talaga. Napakabilis ng pangyayari. Nagawang takpan ni David ang hinaharap nang mabilisan ngunit huli na ang lahat dahil kitang-kita yun ni Nympha. Hindi makapaniwala si Nympha sa nakita ni hindi niya magawang gumalaw pagkatapos makita yon. Get out! Iritang sabi na lamang ni David. Ngunit parang natroma si Nympha dahil hindi ito makagalaw sa kanyang nakita. Tanging lalamunan lamang ang nagagawa niyang galawin. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganoon. At masasabi niya na mukhang hindi na virgin ang kanyang eyes. Hindi niya ine-expect na ganun palang itsura at laki, kaya ganito na lamang siya kung makareact. Labas! Sabi pa ni David, namumutla na sa kahihiyan. Ito rin ang unang beses na nakaramdam siya ng malaking kahihiyan at sa isang babae pa talaga. Sir, handa na po kasi yung pagkain niyo. Kanina ako pa kasi kayo tinatawag eh. Yun lamang ang nasabi ni Nympha at pinilit ang sarili na tumayo na parang iika-ika na maglakad. Pagkababa niya nakaupo lamang siya sa lamesa. Ganito raw talaga sila kumain. Sabay-sabay. Kasama si David kaya kailangan nilang hintayin si David pababa upang makakain na. Ngunit pakiramdam niya ay hindi niya magagawang kumain sa harap ni David. Nay, pwede po bang pakiakyat dito ang pagkain? May ginagawa lang po ako. Tawag ni David kay Lourdes. Sige po sir, wala pong problema. Sagot naman ni Lourdes. Nakaginhawa naman ng maluwag si Nympha dahil hindi niya makakasabay kumain sa David. Kahit na sa pagtulog ay parang pinabangungot si Nympha nang makita niya kanina. Tuloy ay napuyat siya. Naalala niyang wala nga pala siyang dalang cellphone o kahit na anong gamit. Mabuti na lamang at hiniraman siya ni Lourdes ng mga damit. Naisip niya ang maganap ngayong araw. May bahid ng pagsisisi dahil tinakasan niya ang pamilya. Kinabukasan na pabalikwas ng bangon si Nympha nang ma-realize na 10:00 na pala ito ng umaga. Nakalimutan niyang isa na pala siyang katulong na dapat ay maaga siyang nagigising. Mabilis siyang pumunta sa CR upang maglinis. Pagkatapos ay lumabas na upang tumulong sa mga gagawin sa labas. Ngunit naabutan niya si Lourdes na nagbabalot ang mga gamit sa sofa. Nandoon din si David. Aalis po kayo? Tanong ni Nympha sa mga kasamahan niyang katulong dahil nakasuot din ang mga to ng formal na damit. Habang si David hindi makatingin sa kanya, abala ito sa pagkakape. Nako, hindi pala namin nasabi Nympha. Kagabi lang kasi naitawag sa aming nasunugan daw
Ang probinsya namin at iilan lamang sa mga ari-arian namin ang natangay ng sunog. Kaya to, kailangan naming umuwi. Paliwanag ni Ann. Teka, lahat kayo uwi? Isa lang po ba kayo ng probinsya o tirahan? Takang tanong pa ni Nympha. Oo, Nympha. Pamilya ko lang ang nadamay sa sunog. Si Lourdes at Tess ay sa ibang barangay pero sabay-sabay talaga kaming umuwi para isahan na lang ang biyahe. Tutal, iisa lang naman ang probinsya namin. Nandito ka naman para kay Sir David, di ba? Halos 1 taon na rin kasi kaming hindi nakakauwi. Kaya igagrab na namin ang oportunidad. Paliwanag ni Ann. Ganun po ba? Ayos lang naman po ang pamilya niyo, di ba? Nag-aalalang tanong niya kay Ann. Oo naman, iha. Ilang ari-arian lamang ang nadamay, isa pa. Huwag kang mag-alala. 1 linggo lang naman kami doon. Sabi ni Ann. Pagkatapos nilang magbihis, ay hinatid na sila ni Nympha sa labas. Si David ang maghahatid sa kanila dahil wala namang ibang driver na gagawa nun. Naiwan si Nympha sa loob ng mansyon. Hindi niya alam ang gagawin. Lalo't wala naman siyang kaalam-alam sa mga gawaing bahay. Nang pagpatak ng 5:00, naisipan na lamang niyang magluto. Katulong siya rito. Dapat may ginagawa siya. Isa pa naiisip niyang panigurado ay pagod at gutom na yon si David pagdating. Wala siyang alam na lulutuin, ngunit naiisip niyang kare-kare na lamang. Naiisip niyang yon ang pinakamadali. Wala siyang cellphone, kaya wala rin naman siyang magagamit upang ipanood sa YouTube ng tutorials. Tuloy, natapos niyang magluto ng kare-kare nang may sugat-sugat pa ang kamay. Nang aktong titikman na nga niyang luto, ay biglang malakas na bumukas ang pintuan ng mansyon. Nakita niya si David na papasok. Ang bango ah. Ano yan? Kasol na tanong ni David at dumiretso na maupo sa sofa, dala ng pagod. Napapalunok si Nympha. Hindi pa niya nakakalimutan ang nakita niya kahapon na anaconda. Sir, kare-kare po. Parang nahihirapan na saad ni Nympha. Sakto, gutom na rin ako, sabi ni David. Sign lamang yun na dapat ihanda na ni Nympha ang pagkain sa lamesa dahil kakain na si David. Teka lang po sir, ihanda ko lang din, sabi ni Nympha at mabilis siyang nagtrapo ng mga platong gagamitin ni David at naunang inihanda yun sa lamesa. Tahimik lamang niyang ginawa ang lahat ng yun hanggang sa ang kare-kare na lamang ang natitira. Tinikpan niya muna ito ngunit muntik na siyang mapamura ng malasahan ng kare-kare. Ang lasa? Lasang tubig. Hindi successful. Napakaputi pa ng sabaw dahil hindi pala sapat ang nilagay niyang toyo at kung ano pang ingredients. Napamura na nga lamang si Nympha ng bulong sa sarili at pinaandar muli ang stove upang lutuin ang kare-kare. Nympha, gutom na ako. Pagrereklamo ng kanyang among si David. Hindi niya maipaliwanag kung nangaasar ba ito o ano. Teka lang po sir, malapit na po to. Natataranta na ngang saad ni Nympha. Mainit ba? Tumawa pa si David. Sa inis ni Nympha ay pinatay na lamang niya ang stove at binuhos ang isang supot ng kung ano sa kare-kare pagkatapos ay hinalo sa mga gulay. Mukhang hindi na makapaghintay itong si David. Ito na po sir. Nakangiti pa si Nympha habang sinaserve ang pagkain sa amo. Masarap siguro to. Laki ng ngiti mo eh, sabi ni David. Namumula pa ang tenga nito. Enjoy ka po sir, sabi na lamang ni Nympha. Sabay na tayo, dyan ka sa harap. Ang hirap kumain ng mag-isa, sabi ni David habang nagsasali ng kanin sa plato nito. Walang nagawa si Nympha kundi maupo na lamang sa harap nito. Nang aktong kukuha na nga si David ng kare-kare, bigla na lamang niyang inagaw ito. Hindi pa pala niya ito natitikman. Ano ba? Takang tanong ni David dahil sa inasta ni Nympha. Mabilisan niyang tinikman yun ngunit muntik na nga siyang maduwal dahil masyadong mapait. Anong lasa? Excited na tanong pa ni David. Sa sobrang sarap naduduwal ako sir,
Sarkastikong sabi ni Nympha. Pumunta kagad siya sa kusina upang mainom ng tubig. Habang si David naman, tinikman naman ang kare-kare. Bigla itong tumayo at pumunta rin malapit sa sink dahil maya-maya lang ay naduduwal na rin siya. Napakasarap nga, lintik. Tawa lang ng tawa si David nang may pagka-sarkastiko. Wala ka bang sasabihin, Nympha? Pangasar na sabi ni David. Halo ang hiya at irita sa mukha ni Nympha. Sorry sir. Sus, pamilya mo ang kilala kong isa sa pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas. Kaya expected ko na talagang hindi ka marunong sa mga gawaing bahay. Siyempre pati na rin sa pagluluto. Maski siguro sa pagwawalis at paghuhugas ng pinggan, hindi mo alam. Ang sarap pa sa kanya ni David. Hindi naman sa ganun. Marunong naman ako ng mga simple Gate naman ni Nympha. Pero hindi naniniwala si David. Simpleng kare-kare nga hindi mo magawang lutuin. Magwalis pa kaya? Lulutuin ko ulit to para naman makatikim ka ng special kare-kare made from the heart. Kumintat pa ang lokong si David. Natatawa na lamang si Nympha. Hindi siya makapaniwalang ganito pala ang ugali ng lalaki. From the heart? Ano yun? Lulutuin mo laman ng loob mo? Sarkastikong tanong pa ni Nympha. Napangisi si David. Watch and learn. Tila nangahamon pa na saad nito. Si Nympha naman ay nasa gilid lamang at pinapanood ang ginagawa ni David. Alam mo, hindi ka kasi dapat nanunood. Doon ka maupo sa lamesa. Isa-serve ko rin to pagkatapos. Nakangising sabi ni David. Bakit? Sino ba talaga ang maid sa atin? Takang tanong ni Nympha. Ikaw, pero as a gentleman, ayokong mahirapan ka. Baka mamaya, lasunin mo pa ako sa mga pinaglululuto mo. Tumatawang biro pa ni David. Kapal mo Anong tingin mo sa akin, mamamatay tao? Hindi makapaniwalang saad ni Nympha. Basta maupo ka na doon, Nympha. Hintayin mo na lang to. Kumindat pa si David sa kanya. Kadiri. Nandidiring sabi na lamang ni Nympha nang makita itong kumindat pero pinamulha naman siya nang magkabilang pisngi. Sinunod na lamang niya ang gusto nito. Mas mabuti nga yun dahil wala siyang gagawin. Naboard lamang din si Nympha sa pagtitig sa mga pader. Kaya naman pagkatapos na David, sa pagluluto ay agad nitong sinerve ang revised kare-kare na nilutong na una ni Nympha. Nakaramdam ng pamumula ng mukha si Nympha. Nahihiya siya dahil siya ang katulong pero ang boss niya ang gumagawa ng pagluluto. Tikman mo, ganyan magluto ng kare-kare. Nakangisipang sabi ni David. Nagsalin si Nympha ng kanin sa plato niya at kay David. Nahihiya pa siyang kumuha ng kare-kare. Hindi niya magawang tignan si David sa mata. Marunong pala Natatawa pa rin pangasar ni David sa kanya. Habang kumakain sila, nagsimulang umulan sa labas. Oo nga pala, may daraan daw ngayong bagyo, sabi pa ni David. Hindi naman siguro bumabaha dito no? Tanong pa ni Nympha. Nope, pero usually napuputo lang signal. Sagot nito. Teka nga lang po, hindi pa natin napag-usapan ang sweldo ko sir. Kailan ba yun? Pwede bang i-advance? Saad nito at natatawa na lamang si David. Seryoso ka advance? Hindi ka nga marunong magwalis eh. Ano yun? Sasweldohan kita nang walang ginagawa rito? Sarkastikong saad pa ni David. Anong hindi? Dapat money first. At isa pa, ikaw lang ang kauna-unahang lalaking pagsisilbihan ko no? Maswerte ka nga. Mataray pa na sabi ni Nympha. Swerte pala. Wala kang sweldo. Dapat matuto kang magwalis at ng mga basic na gawaing bahay bago ka sweldohan. Mataray na sabi naman ni David na parang ito pa ang babae sa kanila. Pero inaasar lang naman talaga niya si Nympha. Hindi niya alam pero natutuwa siya kapag naaasar si Nympha. Kamot nito, pambili ko lang sana ng bagong phone. Sugot ni Nympha pagkatapos ay sumubo na ng ulam. Natigilan siya nang matikman ang masarap na kinalabasan ng ulam. Ano? Sarap 'di ba? Pang husband material ba?
Biro pa ni David. Malayo. Sarkastiko naman na sabi ni Nympha kahit ang totoo, sarap na sarap talaga siya sa luto ni David. Kailan mo ba balak umuwi sa inyo? Bigla ay tanong ni David nang mabalot sila ng panandaliang katahimikan. Hindi ko pa alam eh. Wala akong mukhang maihaharap kay Papa. Paniguradong lagot ako doon. Nawawalang ganang sabi ni Nympha. Ayos lang yan. Mag-aral ka lang ng mga basic na gawain. Gagawin kitang yaya habang buhay. Tumatawang sabi pa ni David. Inis niyang tinignan ang binata. Pagkatapos nalang kumain ay siya na rin ang naglagay ng mga hugasin sa lababo. Oh, wag mong sabihin hindi ka rin marunong maghugas ng pinggan. Asar pa ni David. Marunong ako, no? Manahimik ka nga. Inis na sabi ni Nympha. Tumatawa lamang na umakyat ng kwarto si David na halatang nag-e-enjoy sa pangasar sa kanya. Paglingon niya sa orasan ay mag-alas 9 na pala. Malamig sa loob dahil sa ulan, kaya madali siyang pumasok sa maid's quarters. Ngunit napasigaw siya nang biglang mamatay ang ilaw sa loob ng mansyon kasama ng malakas na pagkidlat. Bukod sa gagamba, ay isang kidlat sa pinakakinatatakutan ni Nympha sa lahat. Nang bumalik ang kuryente ay doon siya medyo kumalma. Ngunit nang pahiga na sana siya, bigla na namang nawala ang kuryente. Nagsimula tuloy itong mag-iiyak. Sir, natatakot po ako. Sad nga ni Nympha. Dahil nagsunod-sunod din kasi ang kidlat. Naalala niya pa kung paano siya magtago sa kanilang mansyon tuwing may kidlat at niyayakap siya ng mama niya. Kahit papaano, maliwanag naman dahil sa solar na mga ilaw sa labas ng mansyon na pumapasok. Ngunit tanging anino lamang ang makikita sa ganitong uri ng ilaw. Lumabas siya ng kwarto at dahan-dahang pumunta sa sofa. Mas lalong hindi niya magagawang mag-isa sa quarters maid, kaya ngayon pa lamang ay labis na ang kanyang paglunok ng laway. Oh my gosh, multo! Sumabay pa sa sigaw niya ang malakas sa kidlat at ang anino ng bruskong lalaking tumambad sa harap niya. Mabuti na lamang mabilis siyang nasalo ni David nang muntika na naman siyang madulas dahil sa pagtakas niya. Ako to, Nympha. Huwag kang OA. Narinig niya ang boses ng boss na si David. Agad-agad na nayakap niya ito at nagpunas ng luha. Pakiramdam niya ay sagradong-sagrado na siya matapos maramdaman ang katawan ni David sa kanya. Mama! Mama! Iyak ni Nympha na parang bata dahil sa malakas na kulog. Para namang bata to. Natatawang sabi ni David at hinayaan na talaga siyang payakapin sa sarili. Ayoko kasing mag-isa dun, sir eh. May takot po talaga ako sa kidlat tsaka kulog. Umiiyak na sabi ni Nympha na parang bata at kumalas mula sa pagkakayakap. Mabuti na lamang at may dalang kandila at flashlight si David. Ha? O di saan ka matutulog? Sa labas? Sige, walang problema. Nangasar pang sabi ni David. Kahit parang namatayan na si Nympha. Sir, takot po talaga ako sa kulog. Tsaka napakadilim pakiramdam ko. May nakatingin sa akin eh. Seryosong boses ni Nympha. Matulog ka sa kwarto ko. Sumeryosong boses ni David. Kahit ang totoo gusto rin naman yun ni David. Wala ba kayong generator? Di ba napakayaman nyo? Tanong pa ni Nympha. Wala rito ang nagpapaandar ng generator. Kasama ni na Papa sa Luzon, si Manong na gumagawa noon. Walang gas, hindi naman ako marunong maglagay. Sagot ni David. Ngunit kasinungalingan lahat yun dahil ang totoo, hindi naman talaga nawawalan ng gasolina ang generator nila at marunong siyang magpaandar. Natutuwa at natatawa lamang siya na panoorin ang reaksyon ni Nympha. Nakikitan din siya rito. Pwede ba ako matulog sa kwarto mo? Huwag kang mag-alala. Kaya ko matulog sa floor o kaya sa couch. Hindi ko lang talaga kaya mag-isa sa kwarto eh. Natatakot na sabi pa ni Nympha. Humupa na ang kanyang pagluha. Paano kung pagsamantalahan mo ko? Natatawang saad pa ni David. Hindi no.
Virgin pa ako. Kaya, huwag kang feeling dyan. Sad na lamang na babae na ikinatawa ni David. Matatakotin ka talaga. Bukod sa walang alam sa gawaing bahay ay para ka pang bata. Sa bagay, paano ka nga naman ikakasal niyan? Dapat lang talaga na tumakas ka doon sa kasal mo. Pangasar pa nga ni David at nauna nang naglakad. May trauma ako sa kidlat. Nung bata kasi ako, tinamaan ng kidlat ang kaibigan ko tapos namatay. Ayoko lamang mangyari yun sa akin, oh. Giit pa ni Nympha. O bakit ako? Hindi tinatamaan ng kidlat. Sus, aminin mo lang na para ka talagang bata at may pagka-spoiled. Pangasar pa ni David. Sige, matutulog na nga lang ako doon mag-isa. Sad na lamang ni Nympha na parang bata pa na nagtatampo. Sige, ngumising pagsang-ayon na lamang ni David habang si Nympha ay nagmarcha na pababa ng hagdan. Ngunit nang matanaw niya kung gaano kadilim sa kwarto ay parang aalis na ang kanyang puso sa takot. Kaya mo ba? Nangasar pa na saad ni David habang nakangisi. Hindi nagawang magsalita ni Nympha at basta na lamang lumingon sa nakangising aso na si David na halatang nag-e-enjoy sa reaksyon ni Nympha. Dahan-dahan siyang umiling. Napasinghap ng hangin si David. Halika na. Seryosang sabi pa ni David at nagpaumunang maglakad. Nakokonsensya itong nagsinungaling kay Nympha ngunit meron din sa loob-loob nito na gusto nitong makasama si Nympha sa gilid. May solar lamp sa loob ng kwarto ni David na nagsisilbing ilaw nila kaya hindi naman ganun kadilim. May sofa sa gilid pader ni David at doon kagad siya dumiretso. Nagsisimula ng uminit sa loob ng kwarto dahil walang aircon. Sigurado ka bang dyan ka matutulog? Ayaw mo sa kama? Natatawang saad ni David na halatang nangasar. Okay na ako dito no. Saad naman ng babae. Binuksan pa ni David ang bintana upang pumasok ng hangin. Mabilis kaagad na nahiga si Nympha sa sofa at pinikit ang mata upang makatulog. Pakiramdam niya, nilalamig naman siya ngayon dahil sa ihip ng hangin pumasok sa kwarto. Nakalimutan niyang magdala ng kumot. Dito ka na sa kama. Utos na lamang ni David. Isara mo na lang ang bintana. Malamig pa rin naman kahit nakasara yan. Maulan eh. Nilalamig ako. Pag-amin ni Nympha. Kaya nga dito ka na dahil alam kong lalamigin ka dyan. At ako naman may initin. Kaya hindi ko pwedeng isara yan. Sagot naman ni David. Ayos lang. Dito na lang ako. Pagmamatigas naman ng babae at muling ipinikit ang mata. Mas lalo niyang nayakap ang sarili nang biglang kumidlat na naman ng napakalakas. Pinigilan niyang sariling huwag sumigaw. Bigla ay naramdaman ni Nympha ang mainit na kamay ni David sa kanyang tagiliran at tuhod. Pagbukas niya ng kanyang mata, nakalutang na pala siya sa ere. Dala-dala na pala siya ni David na naka-bridal style pa. Teka, ano ginagawa mo? Ibaba mo nga ako? Galit na utos sa kanya ni David. Sinubukan niyang magpumiglas. Ngunit sadyang malakas talaga ang mga kamay ni David kaya hindi siya makawala. Sabi ko sa kama ka matutulog. Sino ba talaga ang boss sa ating dalawa? At ayaw mong makinig. Magkakasakit ka dyan. Tila iritadong sabi naman ni David. Hindi tayo pwedeng magtabi, sira ulo. Saad naman ng babae. Sino ba kasing nagsabing magtatabi tayo? Bulong pa ni David na sobrang lapit ng labi sa mukha niya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at nahiga pagkatapos ay tinalikuran siya. Ako matutulog sa baba, sabi nito. Kaya ko naman talaga matulog sa sofa kaya sa floor eh. Hindi mo kailangan gawin yan. Ngayon nakaramdam ng kahihiyan si Nympha. Sus, sa arte mong yan? Hindi kumbensirong sabi ni David pagkatapos ay iniwanan siya sa kama. Dahan-dahang lumingon si Nympha at nakitang nakahiga na si David sa floor. Malamig dyan. Tila concerned naman saad ni Nympha. Oo nga eh. Ayaw mo naman magtabi tayo. Pero bilang gentleman ako, sige dyan ka na lang. Hindi na siya pinansin ni Nympha, basta na lamang natulog. Kinabukasan,
Magising siya sa magandang amoy na nanggagaling sa labas. Pagbangon niya, laking gulat niya nang makitang napakaliwanag na sa labas. Napamura siya nang bulong sa sarili. Lumingon siya sa orasang nasa pader at laking gulat niya nang 12:00 na pala. Mabuti at bumalik na rin ang kuryente. Maagang naagapan. Mabilis siyang bumangon at nagpunta sa quarters maid upang maglinis ng katawan. Pagbaba niya naabutan niya si David na naka-topless pa at nagluluto sa kusina na parang ito ang katulong. Nakatalikod ito sa kanya. Ang mga mata niya ay parang linta na hindi mawala-wala sa halatang batak sa gym sa likod ni David. Nang aktong lilingon si David sa kanyang direksyon, mabilis siyang tumakbo sa kwarto dahil sobrang bilis ng kabog ng dibdib ni Nympha. Paglabas niya ay basa pa ang kanyang buhok dahil sa pagligo. Sakto dahil naghahanda na rin ng pang-breakfast si David. Naupo kagad siya sa lamesa na halatang inaantok pa. "Ma'am, pagkain niyo po. Nakakahiya naman po." Sarcastic na sabi ni David habang naglalapag ng pagkain sa harap niya. Nagluto pala ito ng adobong manok at ang dami nitong niluto. "Bakit parang ang dami naman ata nito?" Sakay niya sa pagiging sarkastiko ni David. "Para mabusog ka, mahal na prinsesa. Para ka kasi hindi pinapakain sa inyo eh." Biro pa nga ni David. Doon naman siya napatingin ng masama rito. Halatang nagpipigil lamang ng tawa. Hindi niya pinuri pa ang pagkain dahil ayaw niyang lumaki na naman ang ulo ni David. Pagkatapos nilang kumain, siya na ang nagdala ng mga plato sa kusina. Marunong na siyang maghugas ng pinggan. Asar ni David. "Marunong naman talaga ako ah. Gusto mo ipaglaba pa kita eh." Inis na hamon pa ni Nympha. "Kailangan mo talaga akong ipaglaba, Nympha." "Ayos, sakto. Marami-rami na rin ang labahan ko." Sabi pa ni David na tila nangasar. Masyadong gusto ni Nympha na mapatunayan dito na marunong na nga siya sa mga gawaing bahay kaya ayos lang sa kanya yun. Isa pa, katulong naman siya rito. "Pupunta akong trabaho mamayang 1:00. Pero hindi rin ako magtatagal doon. Kaya mo bang mag-isa rito?" Tanong ni David habang kumukuha ng inumin sa ref. "Oo naman, malaki ang bahay namin at minsan na akong nag-isa doon." Sagot ni Nympha. "Alam mo bang dating sementeryo ang bakod ng mansyon?" Pananakot pa nga ni David na sinabayan pa ng nakakatakot na boses. "Hindi ako matatakotin." Inis na sabi naman ng babae. "Sige, kunwari hindi ka natulog sa kwarto ko kagabi kasi takot ka." Pangaasar ni David. Sasagot pa sana si Nympha, ngunit mabilis na umakyat sa taas si David para wala na siyang masabi. Paglipas ng ilang minuto ay tahimik lamang na umalis si David at naiwan na nga siya sa mansyon. Pagluluto lang naman ang ginawa ni David kaya marami pa rin siyang lilinisin. Ngunit mas malaki pa minsan ang inuupo niya para mag-relax kaysa sa maglinis. Tuloy, lumipas na pala ang 3 oras at naalimpungatan na lamang siya. Nakatulog siya sa sofa. Paggising niya ay dumiretso siya sa kwarto ni David upang hanapin ang labahin nito. Mabilis lamang na nahanap dahil nasa gilid lamang ito ng aparador. Nang lalabas na sana siya, napansin niya ang name tag ni David na nakadikit sa coat nito. De Guzman. Pamilyar ang kanyang apelyido. Oo nga pala, wala siyang kaalam-alam kay David. Hindi niya alam kung anong trabaho nito at anong uri ng pamilya ang meron nito, basta ang alam niya, mayaman sila. Pumunta kagad siya sa CR upang maglaba. Yuck! Diring-diri pa nga nasabi ni Nympha nang makuha ang brief ni David. Napapatakip pa siya sa ilong kahit hindi naman yon nangangamoy. Pagkatapos ay maating nilagay sa washing machine. Mama! Napasigaw si Nympha nang bigla ay may 2 ipis na pumunta sa kanyang paa. Nandidiri siya at lubos na natatakot. Para sa kanya ay wala nang nakakadiri pa kaysa sa isang ipis dahil kadalasan itong dumadapo sa maruruming bagay. Naiiyak na sabi na nga nito. Nangunguna na naman ang kaartehan niya. Lalabas na sana siya pero pumunta na talaga sa may pintuan ng mga ipis at doon pa talaga nagsisilipad.
Umiiyak na talaga ang babae. Pero biglang bumukas ang pintuan ng CR at mas lalo pa siyang nasigaw dahil lumipad na ang mga ipis sa kinatatayuan niya pa talaga. Anong meron? Napaano ka? Halata ang takot sa boses ni David pagbukas ito ng pintuan. Mabilis nang nilapitan si Nympha at tinignan kung napano ba ito. May ipis! Naiiyak pa na sabi ni Nympha. Ano? Ipis? Diyos ko, muntikan na akong atakihin sa puso kasi akala ko kung may nang ano na sa'yo, ipis lang pala. Ito ba? Ayan, patay na. Akong mamamatay sa takot sa'yo eh. Sabi ni David na napapakapit pa sa kanyang dibdib. Halatang kagagaling lamang nito sa trabaho dahil sa suot nito. Bakit kasi may ipis sa mga damit mo? Inis na sabi naman ng babae sa kanya. Ipapalaundry ko na lang yan, Nympha. Pupunta ako dun sa labas. Sabi ni David na hindi pa rin makamove on sa nangyari. Agad naman yung ginawa ni Nympha. Kita mo na, parang hindi ka pa siguro nagtagal sa CR. Basang-basa ng damit mo. Bakit ka ba nag-apply bilang yaya kung wala ka naman palang alam sa gawaing bahay? Mabuti pa, umuwi ka na lang sa inyo. Tapos humingi ka ng tawad sa mga magulang mo at explain sa kanila. Sabi ni David. Wala nga akong matutuluyan at ayokong umuwi. Isa pa, kailangan ko rin naman kasi ng pera. Sagot ni Nympha. Sinundan siya ni David sa sofa. Kailan mo balak umuwi sa inyo? Hindi tama itong ginagawa mo. Sabi pa ni David. Nasaktan si Nympha sa narinig dahil ang dating sa kanya ay parang pinapaalis siya nito sa mansyon at parang ayaw niya makasama. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Aalis na ako. Malamig na saad na lamang ni Nympha. Napatigil naman si David at napaisip bigla. Magpalit ka na nga ng damit. Masungit na sabi na lamang nito. Wala akong damit. Sagot naman ni Nympha. Kahit ano. Sige, yung suot mong gown, isuot mo. May lakad tayo. Sarkastikong sabi ni David at tumakyat na kaagad sa kwarto nito. Ilang minutong lumipas. Pagbaba ni David, nakita nito si Nympha na nasa sofa pa rin. Nakasimangot ang muka. Aalis tayo, bakit nandyan ka pa din? Wala nga akong masuot. Inis na sagot ni Nympha. Ang arte talaga. Napapwersang sabi ni David at mabilis na bumalik sa kwarto. Pagbalik niya kay Nympha ay may dala na itong damit. Eto, isuot mo muna. Unisex naman yung t-shirt kaya pwede sa'yo. Mag-shorts ka. Sabi ni David pagkatapos ay binigay sa kanyang damit. Magrereklamo pa sana si Nympha pero pinigilan niya ang sarili. Wala siya sa lugar para magreklamo pa. Panglalaking short naman kasi yun. Magmumukhang tomboy tuloy siya. Natawa pa nga si David paglabas ni Nympha nang nakapalit na ito. Lumabas kaagad sila ng mansyon at sumakay sa kotse nito nang walang kaalam-alam kung saan sila pupunta. San ba tayo? Hindi napigilang tanong ni Nympha. Mamamalengke, tuturuan kita kung paano magluto. Tsaka bibili na rin tayo ng mga damit mo. Seryosong sabi ni David. Kaya ko namang matutong mag-isa. Hindi mo na ako kailangan turuan pa. Alam kong busy kang tao. Naiinsultong sagot pa ni Nympha. Sus, sinong niloko mo? Kaya mong matutong mag-isa? Natatawang sabi ni David. Hindi na nagsalita pa si Nympha para hindi na siya mainip. Pagdating nila sa mall, maraming nakatingin kay David. Napakagwapo naman kasi nito at mukhang modelo kaya hindi na niya ipinagtaka pa yun. Pagpasok nila sa loob ng mall ay nakakaramdam si Nympha ng pagtitig. Parang hindi siya komportableng. Nasa grocery section pa lamang sila dahil namimili sila ng mga pagkain. Nang bigla ay makita ni Nympha ang isang empleyado ni Jerome, ang dapat na mapapangasawa niya. Kilala siya ng mga to at paniguradong, lalo na nang tumakas siya. Sir, bilisan na lang natin. Kinakabahang sabi naman ni Nympha kay David. Naginat naman si David upang hanapin ang kinatatakutan niya. Bakit, anong problema? Takang tanong ni David. Basta, bilisan na lang natin.
Nakita ko yung mga empleyado ni Jerome, yung groom ko. Paniguradong isusumbong nila ako kapag nakita nila ako rito. Nagpapanik na sabi pa ni Nympha. Ginawa naman niya ni David dahil naglinya na lamang sila sa cashier. Hindi na ba tayo mamimili ng damit mo? Biglang tanong pa ni David habang nasa linya sila. Pagkatapos ng kanilang mga binili agad silang umalis. Wala pang katao-tao sa parking lot dahil gabi na. Nang malapit na sila ay biglang may mga kamerang nag-flash sa kanila. Mabilis nilingon kung saan galing yon. Nakita ni Nympha si Jerome na napapapalakpak pa habang papalapit sa kanila. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naaalala niya ang ginawa niyang pagtakas dito. Nympha, para wala ng gulo, sumama ka na lang sa akin. Maautoridad pa ng saad ni Jerome. Mabilis na ibinaba ni David ang mga binili nito, tsaka humakbang sa harap ni Nympha para itago siya sa likuran nito na parang pinoprotektahan ng babae. No, hindi mo ko mapipilit. Natatakot pero matapang pa rin na saad ni Nympha. Tinawagan ko ang papa mo. Nasenda rin sa kanya ang litrato mong kasama mo itong hayop na to. Sasama ka pa ba o hindi? Pananakot pa ni Jerome. Hindi mo ba nakikitang takot siya sa'yo? Bakit mo ba siya pinipilit? Gagawin niya ang gusto niya at wala ka ng pakialam doon. Laban pa ni David. Tumigil ka, David. Isang pindot ko lamang nitong litratong ito ay sira ang pangalan mo kaya huwag ka nang makisawsaw pa. Banta ni Jerome. Nagtaka si Nympha kung bakit kilala nito si David, ngunit hindi na mahalaga pa yon sa ngayon. Kay David ako sasama, Jerome. Umalis ka na. Hindi mo ko ba pipilit? Dagdag pa ni Nympha. Umalis ka na, David, at iwan mo si Nympha. Sa akin siya. Kung ayaw mong sirain ko ang buong pagkatao mo. Pagbabanta pa nga ni Jerome kay David. Sinong tinakot mo? Natatawang sabi ni David na halatang hindi gaano sineseryoso at hindi natatakot sa banta ni Jerome. Kapag ba ikinalat ko tong litrato at sinabi kong kinidnap mo si Nympha, ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ng papa mo? Sabi ni Jerome. Doon medyo sumeryoso ang mukha ni David. Ano bang pinagsasabi mo, Jerome? Hindi niya ako kinidnap, kusa akong sumama sa kanya. Iritang sambit naman ni Nympha. Iiwan mo dito si Nympha? O sasabihin ko kay Mr. Alvarez na kinidnap mo ang anak niya na bride ko? Alam mo naman siguro kung gaano kalaki ang impluensya ni Mr. Alvarez. Isang sabi lamang niya, mangyayari na. Ano pa kaya kapag nalaman niyang ikaw ang nag-iisang anak ng Gobernador Guzman? Ikatutuwa ba ito ng mahal mong ama? Natatawa pang sabi ni David. Teka, Governor Guzman? Anak ka ng gobernador? Tanong ni Nympha kay David. Kaya pala pamilyar sa kanya ang apelyido nito dahil siya ang anak ng gobernador. Ano sa tingin mo magiging reaksyon ng papa mo na gobernador kapag nalaman niyang ang paborito niyang nag-iisang anak ay nangidnap ng babae? Nakangising tanong ni Jerome. Jerome, hindi nga niya ako kinidnap, ano ba? Wala kayong ebidensya. Pwede bang umalis na lang kayo? Choice ko na sumama sa kanya at magtrabaho sa kanya. Sigaw naman ni Nympha. Alam mo, Nympha, kung ano ang kapangyarihan ng papa mo. Kapag ipinasa namin sa kanyang litrato at sinabing kinidnap ka ni David, may magagawa ka ba ron? Kapag sinabi kong nakipagtanan ng anak ng gobernador sa'yo, ano kayang reaksyon ng mga tao sa isang pinupuring pamilya, David? Saad pa ni Jerome. Napapaharap na naman kay David. Nagugulhan na si Nympha. Tama ang sinabi ni Jerome. Kinatatakutan ng marami ang papa niya dahil wala itong sinasanto. Isa pa, may malaking posibilidad na totohanin nga ito ng papa niya, lalo't paniguradong galit ito. Ano? Ang galit na papa mo ang ibabalik mo sa akin, Nympha? Tanong ni Jerome. Hinanap ni David ang kamay ni Nympha. Hinawakan siya nito ng mahigpit. Napatingin si Nympha dito. Mukhang desidido na talaga si David na isama siya. Ngunit dahan-dahan inalis ni Nympha ang kamay mula sa pagkakahawak ni David. Nilingon siya nito
nang may nagtatanong na ekspresyon sa muka. David, umuwi ka na. Yun lang ang nasabi ni Nympha at humakbang siya papalapit kay Jerome. Hindi niya kayang makitang magalit ang papa ni David, lalo't siya naman ang nagakusang sumama dito. Nympha, anong ginagawa mo? Tanong ni David. Kilala ko si Papa David. Gagawin niya ang mga gusto niya at hahanapan niya ng paraan hanggat hindi nangyayari ang gusto niya. Hindi mo deserve mapahamak ng dahil sa akin. Umalis ka na. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Naiiyak na sabi ni Nympha. Nympha, ipaglalaban nating hindi totoo ang mga bintang nila. Huwag kang sumama kay Jerome. Desperadong sabi naman ni David na nangungusap. Napailing-iling si Nympha. David, I'm sorry. Pero hindi mo deserve na madamay dito. Ako ang unang lumapit sa iyo at nanghingi ng tulong. Maghanap din ako ng paraan para masuklian ang pagtulong mo sa akin. Makakabawi din ako sa iyo. Mapait nang umiti si Nympha sa kanya. Tara na, wala tayo sa K-drama. Ang dami mong dada. Hinila ni Jerome si Nympha papunta sa kotse. Susunod pa sana si David ngunit may kasamahang 3 lalaki. Si Jerome na pumigil dito sa pagsunod sa kanila. Tuluyan nang nakasakay si Nympha sa kotse ni Jerome habang si Jerome naman ay halatang ine-enjoy ang pangyayari. Wala siyang imik hanggang sa mag-drive, palayo si Jerome hanggang sa pagdating nila sa mansyon nito. Ayokong sumama sa iyo, Jerome. Tuluyan na niyang nasabi na ayaw pang umalis sa passenger seat. Huwag ka nang makipagkulitan pa, Nympha. Bumaba ka dyan at umakyat kung ayaw mong tawagan ko ang papa mo. Nananakot na sabi ni Jerome. Hindi rin naman kasi handang makita ni Nympha ang ama niya. Lalo't alam niya ang ugali nito. Wala siyang nagawa kundi bumaba na lamang. Yan, tatakas-takas pa eh. Halata sa boses ni Jerome ang gigil at tinis. Sino pa kasi sa tingin mo ang gustong asawahin ka, Jerome? Sa ugali mong yan? Walang tatanggap at mag-aalaga sa'yo. Hindi na napigilan pa na sabi ni Nympha. Dahilan upang matigilan pa sila sa paglalakad papasok upang magtalo. Wow! Ang matigas ang ulong babaeng kagaya mo. Tingin mo ba ay may tatanggap pa sa'yo kapag nalaman ng maraming sumasama ka sa kahit na sinong lalaki? Baka nga kung sino-sino na rin ang nakatikim sa'yo. Mapang-insultong saad pa nga ni Jerome. Hindi pa man natatapos ni Jerome ang sasabihin, mabilis na nga siyang nasampal ni Nympha. Nanginginig na siya sa galit. Hindi siya makapaniwalang lumabas sa bibig ni Jerome yon. Ang kapal ng mukha mo para pagsabihan ako ng ganyan, Jerome. Naiiyak na sabi ni Nympha. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang buong katawan dahil sa galit. Merong pinaamoy sa ilong niya si Jerome, kaya naman bigla na lamang napahiga sa sahig ang babae. Ako nang bahala rito. Sigaw ni Jerome sa mga gwardya. Kaya walang nagawa ang mga gwardya kundi umalis na lamang. Masyadong namilipit sa sakit sa ulo si Nympha kaya napakabilis lamang para kay Jerome. Nabuhatin siya at dalhin sa kwarto. Mabilis na katulog si Nympha dahil sa sakit. Paggising niya ay nasa kwarto na siya ni Jerome at may pagkain pa sa lamesang nasa tabi niya. Hating gabi na pala ito. Ngunit wala siyang ganang kumain. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Jerome na may kahalikang babae sa sofa. Hindi na siya nagulat pa. Maghahanap na lamang siya ng paraan para makatakas. Hindi siya napapansin ng dalawa dahil masyadong focus ang mga to. Tumaan siya sa kusina at dahan-dahang naglalakad. Nang makarating siya sa pinto ay aksidente niyang nasagi ang vase na nakalagay malapit sa pintuan. Nympha? Sigaw kaagad ni Jerome na parang nahihinuhang siya ang nakahulog noon. Hindi na siya nagbagal pa sa paglalakad at mabilis na binuksan ang pinto at patakbong umalis ang mansyon. Nang nasa hardin na siya, naramdaman niya ang pagsunod ng mga gwardya sa kanya.
Tinawagan pa sila ni Jerome para hindi siya makatakas. Bitawan niyo ako! Nagpupumiglas na sabi ni Nympha. Ngunit kahit anong gawin at sabihin niya ay hindi siya binibitawan ng mga to. Dinala siya nito sa sofa kung nasan si Jerome at ang babaeng kahalikan nito. Masama pa ang tingin ng babae sa kanya. Pakawalan mo ko, Jerome. Wala kang mapapala sa akin. Bakit mo ba ginagawa to? Umiiyak na sabi ni Nympha. Kaparusahan mo yan sa ginawa mong pagtakas sa kasal natin at pag-iwan sa akin sa altar. Pinahiya mo ako, Nympha. Alam mo ba? Kung gaano ako napahiya ng araw na yon, ang kapal ng mukha mo para takasan ako na parang ako pa ang linta sa ating dalawa. Hindi ka na makakatakas pa, Nympha. Pagsisisihan mong ginawa mo. Banta ni Jerome. Ang babae namang kahalikan nito ay nagbibihis na. Hindi ito girlfriend ni Jerome dahil kasama lamang ito sa mga flings ni Jerome. Jerome, tapos na yon. Tapos na ang kasal. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang babae? Napakakasalan mo. Hindi naman talaga akong gusto mo, diba? Diba ginagamit ka lang ng magulang ko para sa kumpanya? Sabi ni Nympha. Hindi nga kita gusto. Pero yung ginawa mong pagtakas at pagpapahiya sa akin, hindi ko natanggap. Ang kapal ng mukha mo para gawin yon. Bakit ka pumayag sa kasal? Tanong ni Nympha. Malamang, malawak ang koneksyon ng papa mo at magagamit ko rin kayo. Hindi na nakagawang sumagot pa ni Nympha. Dahan-dahan na lamang siyang nahiga sa sofa. Itinulog muli ang gutom at pag-iyak. Kinabukasan na alimpungatan na lamang na nagluluto ang mga katulong ni Jerome. Pagising niya, may nakalagay ng damit sa tabi. Halatang para sa kanya. Kahit na malaki ang pride niya, kailangan pa rin niyang magdamit. Mas mangingibabaw ang kaartehan niya kesa sa pride niya. Pagkatapos niyang mag-shower, tinawag na siya ng mga katulong upang pumunta sa lamesa at kumain para mag-breakfast. Wala siyang gana, pero tumutunog na ang tiyan niya sa gutom, kaya mapipilitan siyang kumain. Good morning, bati ni Jerome na may malawak ng ngiti. Nagtataka naman siya. Hindi siya sumagot. Panigurado ay may nangyayaring masama dahil sa nakakakilabot ng ngiti nito. Paborito mo ang mga yan. Dagdag pa ni Jerome. Ngunit hindi pa rin siya sumagot. Kilala niya si Jerome dahil magkaibigan ng papa nito at ang papa niya kaya minsan na silang nagkakilala nung mga bata pa sila. Marami rin siyang naririnig na balita tungkol dito dahil sikat ito sa mga babae. Habang kumakain sila ay biglang may bumusinang kotse sa labas. Paglampas ng ilang minuto, bumukas ang malaking pintuan ng mansyon at nagbistulang pinuno ng pamilyar na amoy ang buong mansyon. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Nympha. Sa ulo niya kung kaninong amoy yun. Papa, natatakot pang bulong ni Nympha. Sa pagharap sa pintuan, nakita niya ang papa niya na may mga ngiti sa labi ngunit alam niya ang ibig sabihin ng mga ngiting yun. May itinatago itong galit sa loob. Anak, my lovely daughter, Nympha. Sarkastikong sabi pa ng papa ni Nympha habang papalapit sa kanya. Dahan-dahan naman siyang tumayo upang salubungin ng mga yakap ng mahigpit. Papa, bulong na lamang ni Nympha nang punong-puno ng kaba. Mabutit na itawag sa akin ni Jerome na nandito ka raw. Sabi nito. Kahit ang mga ganitong salita, hindi bagay sa boses nito. Nasanay kasi si Nympha na palagi itong strikto, galit at pasigaw sa kanya. Pa, I'm sorry. Kinakabahan na saad na lamang ni Nympha. Hindi sumagot ang ama. Nang babae bagkus, pinakawalan siya mula sa pagkakayakap at hinarap si Jerome. Salamat, Jerome. Sabi nito kay Jerome. Ngumisi lamang si Jerome. Pumunta silang dalawa sa sofa upang mag-usap habang siya ay naiwan sa lamesa. Naisip kasi niyang panigurado ay papagalitan siya ng ama dahil sa ginawa niyang pagtakas. Halos hindi niya alam kung anong lasa ng mga pagkain na kinakain niya. Pagkatapos ng ilang minuto narinig niya ang pagtawag ng ama galing sa sofa at mabilis naman siyang pumunta dito dahil magagalit ito
sakaling hindi niya sundin ang gusto ng ama. Uuwi na tayo. Painal na sabi ng ama. Ganitong tunog ang kinakatakutan niyang marinig dahil alam ni Nympha ang ibig sabihin nito sa loob-loob ng ama. Galit ito. Naunang lumabas ang ama niya. Sinadya niyang magpaiwan sa nakangising si Jerome. Totohanin mo ang sinabi mong hindi mo sinabi kay Papa na nakita mo kaming magkasama ni David. Sabi ni Nympha kay Jerome na nakaupo sa sofa na mukhang panalo sa loto. Ano? Tumutupad ako ng usapan, Nympha. Nakangisi pa rin sabi ni Jerome kaya hindi magawang maniwala ni Nympha sa mga pinagsasasabi nito. Sinundan niya ang ama hanggang sa kotse nito. Walang magawang magsalita habang nagdadrive ang papa niya. Nasasakal siya ng matinding katahimikan. Pagdating nila sa mansyon, saka lamang nagsalita ang ama nito. Pumunta ka sa kwarto mo. Grounded ka hanggang sa hindi kita pinapayagang umalis. Istriktong sabi ng papa niya. Pa, lampas 20 na po ako. Grounded pa rin? Tanong ni Nympha. Nympha, malaking kahihiyan ang ginawa mo sa pamilyang to at sa papa ni Jerome. Tinanggalan mo ako ng karapatang ipakita muli ang mukha ko sa mga kaibigan ko. Kulang pa yan. Dagdag nito. Pa, alam mo naman pong hindi niya natapos ang sasabihin dahil sumabat ang ama. Wala kang ibang sasabihin, Nympha. Pumasok ka sa kwarto mo at huwag kang aalis ng mansyon hanggat walang permiso ko. Pinalpa na sabi nito. Wala siyang nagawa kundi pumasok na lamang sa loob ng mansyon. Mabilis siyang niyakap ng mama niya nang makita ito. Anak, huwag mo nang gagawin yun. Pinag-alala mo kami. Naiiyak pa na sabi ng ina niya. Ma, sorry po pero ayoko po kasi talaga magpakasal. Sabi ni Nympha na halatang naiiyak. Anak, patawarin mo ko. Wala akong magawa. Sabi nito pagkatapos silang magyakapan. Naiintindihan niya ang mama niya. Masyado itong mahina at takot sa kanyang papa. Kinagawa nito ang lahat ng gusto ng ama niya. Marahil, siguro sa malaki ang utang na loob ng mama niya sa papa niya. Hindi kasi mayaman ang mama niya. Nung pinakasalan nito ang papa niya, dati silang magkasintahan at mahal na mahal nila ang isa't isa. Nagawa pang ipagamot dati ng papa niya ang lola nito pero nang nagtagal, unti-unting nagbago ang kanilang samahan. Hindi na dating masaya ang pamilya nila. Niyakap na lamang niya ang mama niya. Gusto niyang magalit sa ina pero hindi niya magawa. Ito lamang ang naging kakampi niya sa loob ng bahay niya. I'm sorry anak, dagdag ng kanyang ina. Okay lang po ma. Kasalanan ko rin naman po. Umiiyak na sabi ni Nympha. San ka ba nagpunta? Ayos ka lang ba? Wala bang nanakid sa'yo? Nag-aalalang tanong pa ng ina niya. Wala po ma. Ayos lang po ako, pumunta lang po ako sa kaibigan ko. Pagsisinungaling na Nympha. Hindi niya maiwasang malungkot tuwing naaalala si David. Pagkatapos nilang mag-usap, ipinagluto siya ng kanyang ina ng paborito niyang pagkain. Nasa sofa sila kumakain habang nanonood ng TV. Sakto naman ang palabas ay tungkol sa politika. Napukaw ang atensyon niya nang maipakita sa screen ang interview ng gobernador tungkol sa daloy ng pamumuno nito sa lungsod. Tinanong ng isang reporter ang tungkol sa arranged marriage o pagpapaksal ng alkalde, Goncillo at ng anak nga nito na si David. Napag-usapan na namin yan ng alkalde pero wala pang nakalaang araw. Tila kinilig naman ang mga reporter. Samantala naman, si Nympha ay parang may kung anong kumikirot sa kanyang puso. Nympha anak, ayos ka lang ba? Bakit parang gulat na gulat ka? Tanong ng mama nito at agad na tinawag ang mga katulong upang linisin ang nabasag na baso. Hindi nagawang sumagot ni Nympha. Sobrang sakit ng pakiramdam niya. Hindi niya akalain na ikakasal na pala si David.
Pero bakit ganun ang nararamdaman niya? Isang linggo niyang ikinulong ang sarili sa kwarto. Sinubukan siyang kausapin ng mama niya, pero wala itong nakukuhang sagot mula sa kanya. Hanggang sa umabot na ng 2 linggo at wala pa ring ganang makipag-usap si Nympha. Hindi pa niya nauubos ang mga pagkain inihahatid ng mama niya. Hanggang sa isang gabi, kinausap siya ng mama niya ng masinsinan. Anak, ina mo ko. Pwede mong sabihin sa akin kung ano ba talaga ang bumabaghabag sa'yo. Gusto mo bang umalis? Tanong nito. Napalingon siya sa ina na mukhang seryoso sa sinabi. Bigla na lamang naiyak si Nympha. Hindi na niya napigilan pa ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Lalo nang yakapin siya ng mama niya. Ma, ayoko na po ng ganitong setup. Hindi na po ako bata. Hindi ko man lang po magawang maipaglaban ang mga gusto ko. Umiiyak na sabi niya sa balikat ng mama niya. May gusto ka bang puntahan? Tanong nito. Wala po ma, pero ayoko ng ganito. Wala po ba talaga akong karapatang pumili ng gusto ko? Sabi ni Nympha. Pinakawalan siya ng mama niya mula sa pagkakayakap at pinunasan ang umaagos ng luha. Kakausapin ko ang papa mo. Sabi ng mama niya. Napapahamak ka lang po. Wag na. Natigilan ng mama niya. Anak, mahal ka namin pareho ng papa mo. Ginagawa niya to para mapabuti ka. Saad na lamang ng ina niya. Ma, pero bakit hindi niya ako nagawang tanungin kung gusto ko ba ang mga pinapagawa niya? Hindi na po ako bata. May sarili na po akong kagustuhan. Saad pa niya. May rason ang papa mo, Nympha. Ano pong rason? Naiiyak na lamang ang mama niya. Mukhang may nais itong sabihin pero hindi niya magawa. Wala ka po ba talagang balak sabihin sa akin? Tanong na lamang ni Nympha. Umiling na lamang ang mama niya. Doon na siya napuno. Hindi na siya bata. Bakit pa ganito? Masyado nang napupuno ng masasamang isipan ng utak niya. Dahil doon, nagtungo siya sa isang park sa loob ng kanilang subdivision para makapag-isip-isip. 2 oras nang lumipas, inaantok na siya sa duyan habang dahan-dahang dinuduyan ng sarili. Natuyo na rin ang kanyang mga luha. Bigla siyang nakarinig ng paglapit ng kotse. Kotse yun ng papa niya. Kahit alam niyang napapagalitan siya, ay tinanggap na lamang niya. Sinadya niyang sawayin ang kagustuhan ng papa niya, kaya tanggap niya ang parusa. Nympha, narinig niyang tawag ng mama at papa niya. Niyakap siya muli ng mama niya. Ma, bakit ba ang hilig-hilig mong maglayas? Pinag-aalala mo kami. Sad na lamang nito. Nag-aalala po ba talaga kayo sa akin, papa? Ano bang pinagsasasabi mo, Nympha? Ikaw pa rin ba ang papa ko dati? Bakit mo hinahayaang bulagin ka ng trabaho at pera? Gusto lang naman namin ni mama na maging masaya at maging kumpleto tayo. Hindi nang napakaraming pera. Okay na yung sapat na. Dagdag pa ni Nympha. Nympha, umuwi na lang tayo. Sabi pa ng papa niya. Umiling siya kaagad. Hindi ko na kayang bumalik pa doon pa. Ang alam kong bahay natin ay may mapagmahal na tatay. Hindi strikto at mahal kami ni mama. Anak, umuwi na lang tayo. Pamimilit naman ang kanyang ina. Ma, hindi na po ako bata. Anong tingin niya sa akin 12 years old? Nympha, huwag mong sisigawan ang ganyang mama mo. Nang biglang napahawak sa kanyang dibdib ang ama ni Nympha. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Sigaw nga ng ina ni Nympha. Pa, bakit po? Magkasabay na pumunta sila Nympha at ang kanyang ina sa papa niya. Parang inaatake sa puso. Mabilis na kinuha ni Nympha ang kotse at pinag-drive ito sa ospital. Nawawala ng paghinga ang ama niya. Pagkapasok nila ng ospital ay mabuting mabilis itong naasikaso ng mga nurse at naipasok sa emergency room. Ma, yumakap nga si Nympha sa ina. Yun ang rason ng papa mo, Nympha. Masyado siyang desperadong makahanap ng katuwang mo sa buhay dahil naiisip niyang baka isang saglit lamang ay mawala na siya. Mahina ang kanyang puso. At
Sasabihin ko na ngayon, may sakit siyang leukemia. Umiiyak na sabi ng mama niya. Hindi magawang sumagot ni Nympha. Nabigla siya. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin kaagad? Ayaw ng papa mong mag-alala ka. Mahal na mahal ka ng papa mo. Dagdag ng ina niya. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas na ang doktor. At ayos na daw ang pakaramdam nito. Mabuti at naagapan. Kinabukasan hindi pa rin nagigising ang papa niya. Isang umaga nagpunta ng mall, si Nympha para mag-grocery. Nagpunta siya sa bilihan ng mga pagkain, nagpunta siya sa wet market, at sa parking lot nang matapos na. Nang biglang, Nympha, narinig niya ang isang pamilyar na boses ng lalaki. Agad siyang napalingon. Bumilis ang pagtibok ng puso niya nang makitang yun nga si David. David? Tawag ni Nympha. Hinanap kita, Nympha. Dito lang pala kita, matatagpuan. Sabi pa nito. Bakit mo pa ako hahanapin, David? Tanong niya ngunit imbes na sumagot si David, basta na lamang itong lumapit sa kanya, saka siya niyakap ng mahigpit. Parang napakalma ang lahat ng katanungan sa kanyang isip nang maramdaman ang bisig ng lalaki. Namiss kita. Seryosong sabi pa nito. Anong namiss, David? Hindi naniniwalang tanong ni Nympha. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba ni Jerome? Kumusta ka? Sunod-sunod na tanong ni David na tinitigan pa kung may mga masama bang nangyari kay Nympha. Natigilan si Nympha. Nasaktan siya ni Jerome ngunit wala na siyang balak ipagsabi pa ang tungkol doon. Ang importante, tapos na. Ayaw na niyang palakihin pa ang gulo. Ayos lang ako. Salamat sa pagtatanong. Mauna na ako. Hinihintay na ako ni mama. Paghiwas ni Nympha. Teka lang. Hinawakan siya ni David. Nasa ospital ang papa ko, David. Hinihintay niya ako ngayon. Kaya pwede ba bitawan mo ko? I'm sorry. Pero napano ang papa mo? Tanong ni David. May sakit siya. Mauna na ako. Dahil may sakit ang papa niya, kinailangan niyang pumasok sa kumpanya. Pag-uwi ni Nympha galing sa opisina, diretso kagad siya sa ospital. Naabutan niya ang bulaklak na nasa taas ng lamesa. Gising na rin pala ang papa niya. Pa, ngumiti siya sa ama. Pumunta rito kanina ang anak ni Governor Gomez. Hindi mo naman sinasabing maniligaw mo pala yon. Sabi kaagad ng papa niya. Nagtaka na nga lamang si Nympha. Po? Anong ginawa niya rito? Tsaka, hindi ko po siya maniligaw. Giit na lamang ni Nympha. Naisip niyang paano niya ito magiging manliligaw kung may fiancé siya. Pumunta siya rito kanina, anak. At may dalang pagkain para sa papa mo. Hinahanap ka nga niya. Pero hindi kanya naabutan ang tapang nga niya eh. Dahil nagawa niya kaming harapin ang papa mo. Natatawang saad pa ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Nympha sa narinig. Kinabukasan, linggo ngayon, kaya mag-half day siyang pumasok sa opisina. Ang mama niya munang umalis upang bumili ng makakain nila. Sinabi na rin kasi ng doktor na pwede nang umalis ang ospital ang papa niya. Nakarinig siya ng pagkatok sa pintuan ng hospital. David? Takang tanong niya ng pagbuksan niya ito. Namula naman ang pisngi ni David hanggang sa tenga. Prutas para sa papa mo, Nympha. Nahihiyang sabi ni David. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Takang tanong ni Nympha. Nanliligaw. Diretsahan at nakangisi namang sabi ni David. Ano? Nasisiraan ka na ba? Tanong ni Nympha. Bakit? Masama ba? Hindi ako nasisiraan, Nympha. Saad naman ni David. Saad naman ni Nympha. Di ba may fiancé ka na? Ano pang ginagawa mo rito? Tanong niya. Napakunot na lamang ng noo si David. Sasagot pa sana ito, pero biglang dumating ang mama ni Nympha. David, anak, bakit nandiyan kayo sa labas? Papasukin mo si David. Diretsong pumasok si David nang may ngisi talaga sa labi. Papa, dinalhan po kita ng mga prutas. Itong dalaga mo kasi ayaw bumili eh.
Biro pa ni David at talaga namang tinatawag pa na Papa ang ama ni Nympha. Nagabala ka pa. Nakitawa na lamang ang papa niya. Mabuti naman at dumating ka. Sakto at marami akong napamiling pagkain. Sabi naman ng mama ni Nympha. Ma, agad-agad? Tanong ni Nympha. Anak, matagal nang kilala ng papa mo tong si David. Malaki na ito noong isinasama palagi ni Mr. Gomez sa mga lakad nila ng papa mo. Ikaw, baby ka pa noon, kaya matagal nang magkakilala ang mga yan. Paliwanag ng mama niya. Hindi mo man lang sinabi sa akin dati? Nakilala mo palang papa ko, David? Nag-aakusang tanong naman ni Nympha kay David. Kapag sinabi ko, hindi na yun surprise. Tumatawang sabi pa ni David. Ano pa ba ang hindi ko alam? Inis naman na tanong ni Nympha. Napabuntong hininga si David. Na matagal na kitang kakilala. Seryosong sabi naman ito. Naguluhan si Nympha sa kanyang narinig. Magsasalita pa sana siya, ngunit tinunahan na siya ng mama niya. Kumain na muna tayo. Mamaya na kayo magtalo pa dyan. Sabi ng mama ni Nympha pagka-arrange sa mga pagkain. Tahimik lamang si Nympha sa buong araw. Hindi niya magawang tanungin si David dahil masyadong naaaliw ang mama niya rito. Mapagbiro kasi at ang daming dalang chismis na parang babae. Sige po, Mapa. Mauna na po ako sa inyo. May trabaho pa ako. Pagpapaalam ni David, ngunit hinabol siya ni Nympha. May kailangan ka pang ipaliwanag sa akin, David. Striktang sabi nito. Ano yun? Tanong ni David. Anong ibig mong sabihin? Nakilala mo ko matagal na. At yung paniligaw mo, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin kilala mo pala si Papa? Sunod-sunod na tanong ni Nympha. Nasa labas na sila ngayon ng ospital. Teka lang, dahan-dahan, ang dami naman. Biro pa nga ni David. Ano pa bang hindi ko alam, David? Tanong ni Nympha. Anong hindi mo alam? Gusto kita. Matagal na. Saad muli nito. Ano? Napapikit si David. Nung tumakas ka sa kasal, invited talaga ako doon. Invited ang pamilya ko. Magkakilala ang papa mo at papa ko pero ako lang ang pwedeng pumunta dahil nasa Luzon sila. Hindi ako marahil nakilala ng papa mo noon. Sumakay ka sa kotse ko dahil nakatalikod ako sa kanya. Pero alam kong siya yun. Selfish na kung selfish pero inaamin kong natuwa ako nung tumakas ka sa kasal. At sa akin ka pa talaga nagpunta. Gusto kita. Noon lang, yon nung high school pa tayo. Parehas tayo ng school pero hindi mo marahil ako matandaan. Hindi ko naman inaakalang babalik ang feelings ko sa'yo ngayong malaki na tayo. O baka naman hindi naman talaga nawala. Mahabang paliwanag nito na may kasamang pagtawa. Pero, bakit mo tinago sa akin lahat ng to? Tanong ni Nympha. Dahil naiisip kong baka iwasan mo ko kapag sinabi ko. Sasabihin ko rin naman talaga sa iyo pero naunahan ka sa akin ni Jerome. Hinanap kita. Sobra ko natakot, akala ko ikinasal ka na kay Jerome. Pag-amin ni David. Pero ikaw, napanood ko sa TV, di ba may fiancé ka na? Hindi napigilang tanong ni Nympha. Fiancé ako? Kailan pa ako nagka-fiancé? Uy, tumatawang tanong ni David. Napanood ko kaya sa balita. May sinabi ang papa mo tungkol doon. Dagdag ni Nympha. Natigilan muli si David. Ang totoo niyan, hindi ako yun. May kapatid ako. Anak lang ako sa labas, wala na ang mama ko, tinutukoy ni Papa, si Drake, ang bunso kong kapatid, ang anak niya. Sa kasalukuyan niyang asawa. Hindi ako yung may fiancé. Ang akala ng lahat isa lamang ang anak ni Papa pero hindi niya lang ako pinapakilala sa maraming tao. Natigilan si Nympha sa narinig at mukhang na-guilty sa kanyang tinanong. Pasensya na. Napayo ko na lamang si Nympha. Ano, may tanong ka pa ba? Tapos na ako sa question and answer portion? Pwede ba manligaw? Lokong ngisipa ni David. Wow, kung kailan niligawan mo ng pamilya ko tsaka ka pa magtatanong.
Mataray na sabi ni Nympha. Hard to get ka rin no? Wala kang magagawa. Kung hindi ka makuha sa direktahan, aagawin kita sa pamilya mo. Tumatawang sabi pa nga nito. Sus, ang dami mong alam. Umalis ka na nga muna, di ba may trabaho ka pa? Saad ni Nympha. Oo nga, ikaw kasi ang kulit-kulit mo. Panggagaya naman ni David sa tono ng boses niya na ikinairita ni Nympha. Umalis ka na. Natatawang saad ni Nympha dahil napakakulit talaga ni David. Bye, love you. Tumatawang sabi pa ni David na may kasama pa talagang flying kiss. Pinagtitinginan na sila tuloy ng mga tao. Yak, kadiri ka. Natatawang sigaw ni Nympha. Lumipas ang 2 linggo na panliligaw ni David sa kanya. Ang ama naman niya ay nasa bahay ngayon at nagpapagaling. Habang ipinagtitimpla niya, ang ama ay bigla itong nagsalita. Gusto mo ba si David, anak? Biglang tanong ng papa niya. Pa, tanging sagot ni Nympha. Nakikita kong masaya ka sa kanya, anak. Magiging mabuti ang future mo kay David. Mabait siyang tao. At mapagmahal. Kilala ko siya at ang pamilya niya. Dagdag pa nito. Pa, hindi ko pa po alam. Sagot na lamang ni Nympha. Anak, bago sana ako mawala, gusto kong makita kang makasal. Gusto kong makasigurado na may mag-aalaga sa'yo. Matanda na kami ng mama mo. Tumatanda ka na rin. Kailangan mo ng katuwang sa buhay. Sabi pa ng papa niya. Pa, huwag ka pong magsalita na parang may mangyayaring masama sa inyo. Sabi niya. Anak, patawarin mo ko sa mga naging maling desisyon ko sa buhay. Tama ka, hindi magiging mabuti sa'yo si Jerome. Desperado lamang talaga ako na mahanap ka ng mapapangasawa. Seryosong sabi ng papa niya. At nakulong nga si Jerome. Nakasuhan kasi ito ng rape nung isang araw. Isang model nagsampa ng kaso para kay Jerome. Pa, patawarin mo rin po ako kung minsan talaga matigas ang ulo ko at hindi ka pinapakinggan. Okay lang yun, anak. Di kung sana hindi matigas ang ulo mo, baka kasal na kayo ni Jerome ngayon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil napunta ka sa isang lalaking kagaya niya. Gusto kong maging masaya ka sa mundo kapag wala na ako. Ipangako mo sa akin na hindi ka mag-iisa para mapanatag ako. Hindi ka malungkot lagi. Dagdag pa ng papa niya. Pa, suway ni Nympha. Sabay niyakap ang ama. Patawarin mo ko, anak. Kung minsan kong nasaktan ang damdamin mo pero mahal kita. Naluluhang saad pa nga nito. Mahal na mahal din po kita, papa. Dumaan ang araw ng mga puso. Kasalukuyang nasa isang sand beach, sina Nympha at David. Papalubog na rin ang araw. Isang linggo na ang lumipas sa panliligaw ni David kay Nympha. Ang ganda, bulong ni David. Nakaupo si Nympha sa magkabilang hita nito habang kaharap ang dagat. Ang ganda mo, Nympha. Saad nito. Inborn. Pagbibiro naman ang pagmamayabang ni Nympha. Bigla siyang hinalikan ni David sa may leeg, pababa sa likod niya na nagdala ng kanyang kiliti sa katawan. Bigla na lamang din siyang binuhat nito patungo sa dagat. Hoy, bitawan mo nga ako, ang lamig kaya. Sigaw naman ni Nympha, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Basta na lamang siya nitong inihagi sa tubig, saka hinabol. Napatakbo naman siya dahil sa makulit na ginagawa nito. Ano ba, David? Para kang asong naghahabol. Tumatawang sabi nito. Natatawa din si David. Aw, aw! Sabi naman ni David na parang ginagaya pa talaga ang tunog ng aso. Napatawa na lamang sila. Sira ulo. Tumatawang sabi ni Nympha. Napuno sila ng habulan at tawan sa dagat na nagbabatuhan ng tubig. Gotcha! Sigaw ni David nang makuha nito si Nympha sa bewang. Tama na, ayoko na. Natatawa pa rin sabi ni Nympha. Niyakap siya ni David mula sa likod hanggang sa bewang na lamang nila ang tubig. Parehas silang nakaharap sa papalubog na araw. Sing ganda mo, Nympha. Bulong sa kanya ni David. Sing pogi mo.
Sagot naman ni Nympha. E di magkamukha tayo. Tumawa si David. Napakasaya ng puso ni Nympha tuwing kasama niya si David. Parang nagagamot ang mga hindi niya malamang sugat dati sa loob niya. Pinapakalma siya nito sa simpleng haplos. Masasabi niyang si David ang taong tahanan niya kung sakali mang mayroong ganun. David, favorite mo ba ang number 8? Tanong ni Nympha. Napakunot si David. Number 8? Ayos lang. Yun ang number ng varsity shirt ko dati sa college. Nakaiting saad pa nga nito. Humarap si Nympha rito, tsaka hinawakan ng pisngi ni David. Napapapikit pa ito sa simpleng paghaplos lamang niya sa mukha nito. Kung ganoon, March 8 ang magiging anniversary natin. Nagulat si David sa narinig. Ano? Mahal na kita, David. Noon pa lang nung nasa mansyon tayo, nung naging katulong mo ko. At hindi na kita kayang pakawalan pa. Sinserong sabi ni Nympha sa nagugulhang lalaki. Kung ganoon, monthsary natin April 8? An anniversary? So tayo na ba? Sinasagot mo na ako? Tila hindi makapaniwalang tanong ni David at dahan-dahang tumango naman si Nympha na may kasamang ngiti. Napasigaw pa nga si David. May girlfriend na ako! Sinasagot na ako ng long time crush ko! Hindi napigilang sigaw pa ni David na puno ng emosyon. Nabuhat niya pa ng parang naka-bridal style si Nympha habang sumisigaw. Nag-cheer naman ang mga ibang taong naliligo doon at nakikongrats pa nga sa kanilang dalawa. Hinila ito ni Nympha sa kinalikan sa labi. Mas lalo tuloy naghiyawan ng mga tao. Kalma, bulong ni Nympha. Ang saya ko lang. Bulong ni David pabalik pagkatapos ng halik. Ako rin, sagot naman ni Nympha. Nagtagal ang kanilang relasyon bilang magnobyo at nobya ng 2 taon at ngayon ay nasa harap na sila ng altar bilang ganap na mag-asawa. You may now kiss the bride. Sa wakas anunsyo na ng pare. Napaka-romantic ng araw na to para sa kanilang dalawa. Kaunti lamang ang mga dumalo dahil mga kakilala lamang nila at gusto nila intimate lamang. Mabuti at asawa na kita. Natakot nga ako eh. Akala ko kasi baka tumakas ka na naman. Biro ni David kay Nympha. Napatawan na lamang ng bahagyang babae. Ikaw ang groom na hindi ko tatakasan, David. Baka nga habulin pa kita eh. Natatawang sagot niya. Sus, marunong na ring mangbola. Tumatawang sabi ni David. Parehas silang natawa sa sarili. Paglipas ng 2 taon, binayayaan sila ng isang anak. Mabuti at naabutan yon ng papa ni Nympha at mas nagpapasalamat pa nga sila dahil sa patuloy nilang pagdarasal at pagpapagamot ng papa niya, mas tumagal pa nga ang buhay nito. Namuhay silang payapa, ang buhay at masaya. Marami na silang pinagdaanan ngunit alam nilang walang makakapaghiwalay sa kanila kahit na anong hamon ng buhay. Namuhay sila na may takot sa Diyos, inuunang pamilya at kontento sa kung anong meron sila. Namuhay silang simple at may pagmamahal sa kapwa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila David at Nympha. Maraming salamat po sa lahat at bilang pasasalamat, i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout sa mga susunod nating videos. Pero sa ngayon, shoutout po sa mga sumusunod. Luigi Montalban, Lloydanan Keel of Australia, Miras Channel, Christine Bongkayat, Nurjan Makaayan, Emily Borak, Ostonalito, Ana Vencer, Irene Lagidaw of Antipolo City, Eileen Lagana, Presbyteros Rose, Edgar Dosaya, Tita Domoos, Merlin Barosa, Lynn Lee, Merlin Bilbar, Emily Borak, Nesbeth Hanaban, Cecilia Alvior, Jen, Maricel, Wenoni, Jovi Antolin, Mirna Conanan of Mabalacat,
Seri, Joyce, Wenoni, Nora Cadiz, Angie Gonzalez, Nelia Tejano, Cecil De Luna, Rosemary Alday, Nesbeth, Geraldine De Jesus, Daisy Blasa, Elmer Ubaldo, Vanessa, Jessica Sabulaw, Chu, Julie, Mary Ann Tamashiro, Sally Takiga, Marilu Gulmatico, Riza Taruk, Imelda Forteza, Imelda Ibardolaza, Senen Orzame, Nelani Juan, Neva Fajardo Fenavares, Susan Upaga, Julie Bodoy, Rowena Salvatierra, Ligaya, Rosemary Alday, Susan Basila, Polly Barangas, Cynthia Andes Balunso, Teresita Schmid, Irene Bocao, Ellen Magbitang, Lovina Galang, Irma Emma, Michael Conrad, Lilian Obebe, Bing, Janice Marukin, Yolanda Beng, Loida Manankil, Annalie Flor, Evelyn Pogoy, Valerie Donato, Julieta Hermosura Rowena Ang, Annie Domingo, Amelia Paor, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat.